Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vince Tings at ito ang aking first parish Lenten pilgrimage experience ng aking buhay. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito at maraming salamat at interesado kayong makita ang aking first vlog ng Vince Tings at syempre ang aking first parish Lenten pilgrimage. So ang simbahan na pinuntahan natin para makadalo sa parish Lenten pilgrimage ngayong 2025 ay ang Diocesan Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre sa Landayan sa San Pedro, Laguna. At masaya ako dahil sa La Union ito ginanap at grabe, first time ko sa La Union, talagang milagroso ang imahe ni Lolo Uweng dahil yung mga imposible ay nagiging posible. So ito yung aking Estacion General Guide na nandito nakalakip lahat ng mga panalangin, mga dasal at syempre nandito rin yung kasaysayan ng mga simbahan na pupuntahan natin sa La Union. So may 7 simbahan tayong pinuntahan sa La Union at 4 dito ay dineklara bilang pilgrim churches ngayong 2025 dahil ang 2025 ay isang Jubilee Year. Tinatawag nga nilang Jubilee Year of Hope. Kaya ayun, sobrang saya, sobrang overwhelming of positivities and yun nga, na-meet ko din ang 2 koronada ng La Union. Kaya without further ado, panoorin na natin ang aking first vlog ng Vince Tings. So ito na nga ang ating unang parish Lenten pilgrimage sa ating buhay. Maaga pa lang, gising na kami. 2 a.m. ang call time sa Via Crucis ng Diocesan Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre sa Landayan, San Pedro City, Laguna. To be honest, medyo antok pa, pero dahil alam naming may nakahandang espiritual na lakbayin, ang saya at excitement namin ay todo kaagad. Kasama ko rin pala ang aking girlfriend sa ating parish Lenten pilgrimage. So ang bus number namin ay bus number 14 at sa pagsakay namin, talagang excited kami sa aming biyahe papuntang La Union. Muli, ito ay first visita iglesia naming dalawa na ganito kalayo at ka-espesyal. Habang nasa biyahe, wala munang masyadong ganap. Tulog, kwentuhan, tanaw-tanaw lang sa labas. Pero habang papalapit kami sa La Union, ramdam na ramdam ko, ito yung trip na hindi lang para sa adventure, ito yung para kay Lord. Pagdating namin sa Luna, La Union, ito kaagad ang bumungad sa amin. Ang aming unang simbahan, ang Diocesan Shrine of Our Lady of Namakpakan. Dito nagsimula ang aming bisita iglesia sa pamamagitan ng isang misa. Matapos ang misa, nagsimula na rin ang Estacion General. Dito ginawa yung first and second stations of the cross. Tahimik, solemn, at ramdam mo talaga yung Kwaresma. Pagkatapos, dumiretso agad ako sa harap ng imahe ng Our Lady of Namakpakan, yung original at canonically crowned image. Dito sa simbahan, ibang klaseng saya yung makikita mo kapag siya ang nasa harapan mo. Parang gusto ko lang tumigil sandali at magpasalamat nung nakita ko ang Our Lady of Namakpakan. Ang sumunod na parish na pinuntahan naman namin ay ang St. Nicholas of Tolentino Parish sa Balaoan, La Union. So ang next stop namin ay yung San Nicolas de Tolentino Parish sa Balaoan. Sabi nga nila, ito raw ang pinakamalaking simbahan sa buong La Union. At totoo nga, malawak at mataas. Pero simple lang ang design ng simbahan na ito. Dito ginanap ang 3rd and 4th Stations of the Cross. Napakasimple ng kisame at yung nasa retablo mayor ang nakapaligid sa kanya ay mga paintings, very classic, very beautiful. Yung mga paintings na ito ang sarap pagmasdan, lalo na habang nagdarasal ka. Pangatlo naming simbahan
ay ang St. Michael the Archangel Parish ng Bacnotan, La Union. Dito naman ginawa namin ang 5th at 6th Stations of the Cross. Habang tinitignan ko yung mga simbahan dito sa La Union, napansin ko na parang may pattern sila. Yung mga ceiling nila madalas half octagon, tapos pare-pareho rin sila ng ayos ng altar. Laging nasa taas or nasa gitnang bahagi yung santo patron ng simbahan, nasa baba naman nito ang krusifiho, tapos may mga santong sa magkabilang gilid. Parang may sariling template sila Union. Katulad ng mga lumang simbahan sa Laguna na kung saan marami namang puon ang nakalagay sa retablo mayor. At gusto ko talaga tong simbahan na ito. Mukha siyang luma, especially yung fasad ng simbahan. Yung tipong pinagdaanan na ng maraming kwento. Simple pero napakaganda. Maayos pa rin at malinis, kaya saludo ako sa community nila. Muli, ito ay St. Michael the Archangel Parish ng Bacnotan, La Union. Ang ika-4 namang simbahan na pinuntahan namin, ito ay ang St. John the Baptist Parish sa San Juan, La Union. Dito naman ginawa ang 7th at 8th Stations of the Cross. Pagkababa namin ng bus, una kong napansin, merong malaking fountain sa harap ng fasad ng simbahan. Ang ganda, promise. Parang Instagrammable pero sacred. Yung fasad niya moderno pero pagpasok mo, napaka-antique ng loob. Wooden details, classic ceilings, at syempre yung paintings na magaganda rin. Especially yung nasa ceiling, yung painting ng pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesus. Nakatutuwang balanse ng luma at bago. At syempre naglibot kami dito at nag-enjoy din. Kakaibang simbahan pero solid pa rin sa impact. Kaya isa sa mga nagustuhan kong simbahan ang San Juan Bautista Parish ng San Juan, La Union. Ang ika-5 simbahan naman na pinuntahan natin ay walang iba kundi ang St. William the Hermit Cathedral ng San Fernando, La Union. Nakarating din kami sa sentro ng Diocese of San Fernando ng La Union. Ang Cathedral ng San Fernando, ito ang St. William the Hermit Cathedral. Dito ginawa ang 9th and 10th Stations of the Cross. Simple lang, pero may dating. Napakaputi ng fasad ng simbahan at parang madilim ng kaunti ang loob ng simbahan. Pero hindi naman naging hadlang ito para maging pangit na rin ang simbahan. Lahat ng simbahan sa La Union ay napakaganda. Pagkatapos ng ika-5 simbahan, pumunta na kami sa aming ika-6 na simbahan. Ito na siguro ang crowd favorite ng mga simbahan, ang Minor Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity sa Agoo, La Union. Grabe sa ganda, grabe sa engrande, grabe lang ang masasabi ko sa simbahan na ito. Dito ginawa namin ang 11th and 12th station. May misa nung pagdating namin kaya hindi kami masyadong nakalibot. Pero sa unang sulya pa lang, parang sinasabi ng simbahan, bumalik ka. Nuestra Señora de Caridad de Agoo, ako'y babalik sa simbahan ninyo. Para sa ika-7 at huling simbahan ng Parish Lenten Pilgrimage ng Lolo Uweng Shrine, kami ay pumunta sa Diocesan Shrine of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiba ng Santo Tomas, La Union. Dito na kami inabutan ng gabi, kaya medyo relax na ang pace namin. Tahimik, solemn at ramdam mo na malapit na matapos ang pilgrimage. Dito ginawa ang 13th and 14th Stations of the Cross. Ito rin ang ika-4 at ikahuling pilgrim church na napuntahan namin under the Diocese of San Fernando ng La Union.
Simple lang ang simbahan, pero may sariling ganda. May kwento raw ang Virgen del Mar Cautiva, kaya lang hindi namin nakita ang orihinal na imahe kasi nakatago siya for safekeeping daw. Kaunti lang ang libot namin dito dahil madilim na, pero sapat na para tapusin ang gabi na may dalang kapanatagan. So doon na nga nagtatapos ang vlog namin. Kaya maraming salamat at nakita nyo kung anong experience or anong itsura ng mga simbahan na napuntahan natin sa La Union. First time ko sa La Union, first time kong makita yung mga simbahan na ito. First time ko lang din ulit mag-Estasyon General. Kaya ang daming first sa Parish Lenten Pilgrimage na ito. At ini-encourage ko kayong lahat na sumama sa Parish Lenten Pilgrimage ng mga parokya ninyo dahil isa rin tong way para magnilay, para makita mo ang paghihirap ni Jesus during His Passion. At syempre, inaalala rin natin yung mga kasalanan at pagkukulang na ginawa natin. Kaya magandang paraan din to para mag-reflect sa ating buhay at kahit papaano makapag-travel na rin. Pero wag natin masyadong iabuso ang Parish Lenten Pilgrimage kasi baka magmukha siyang ganap na lang or yun nga, pasyalan. Syempre, ang Parish Lenten Pilgrimage ay pagninilay, pagre-reflect sa mga nagawa ni Jesus sa atin. At syempre masaya akong nakita ko sa personal ang Nuestra Señora de Namakpakan at ang Nuestra Señora de Caridad de Agoo. Kaya ito ang mga masasayang experiences ko and sana nag-enjoy din kayo sa pag-travel natin sa La Union. And ayun na nga, i-follow nyo rin kami sa aming mga official social media pages sa Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube of course. Again, maraming salamat at ito ang first vlog ng Beans Things kaya magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.